namatay, pinatay, or nagpakamatay. So, okay. So, hindi naman ako police, no? Para sabihin ko na totoo yung mga speculation ko. Pero ito kasi yung pumapasok na narrative sa akin. So, base mga minamahal sa kumakalat na photos, news clip, and syempre yung pinakamahalagang timeline dito is yung oras nga, 'di ba? Sa Cannon Road, hindi ko maiwasan na mapag-isip-isipan at mapagtuntun ang ilang mga small details. Una kasi mga minamahal, kitang-kita sa mga kuha, especially na nga po yung lugar, 'di ba? Na kung saan doon siya nagpatiwakal, kung nagpakatiwakal. Hindi natin sure kung nagpatiwakal or baka tinulak or baka sabotage. So, sinabi ng driver na binaba niya daw doon si Catalina Cabral, syempre para daw magmuni-muni, kasi may lumalabas na balita na siya daw pa i-depress. Pero paano makakapagmuni-muni ang isang tao, mga minamahal, kung yung kalsada ay tuloy-tuloy na dinadaanan? So, actively po, yung Cannon Road na yun is dinadaanan ng mga sasakyan. Hindi siya yung tipo ng daanan na secluded or tahimik. So, walang paraan para makapagmuni-muni itong si Yusek Cabral doon sa road na yon. Pangalawa mga minamahal, wala ring malinaw or maayos na pwestong pwedeng mapag-upuan sa Gedli. 'Di ba? Itong si Catalina Cabral. At kita nyo naman ata yung Cannon Road, no, mga minamahal. Sobrang napakababa ng concrete edge. At hindi rin continuous, mga minamahal, ang guardrail. And then, pagbaba ng driver, papunta sa Bude River, base sa itsura ng nakita ko sa terrain, hindi siya talaga diretso. At vertical, mga minamahal, na bagsak. At kita nyo din naman kahit i-search nyo yung yung area na yon, may mga rocks, ledges at mga uneven surface. So, ito yung nakakapagtaka. Paano siya napunta sa humigit 20 to 30 meters pababa? Eh, hindi naman siya simpleng straight plunge. 'Di ba? Komplikado yung area na yon. Kaya dapat i-reconstruct kung paano talaga siya nahulog doon. Eh, hindi naman ako investigator. Nakikita ko lang to base sa mga lumalabas na photos. At meron din ako ipapakita sa inyong video na kung saan sinabi ni Yusek Cabral na takot daw siya sa mga heights. So, greatest phobia niya yan, mga minamahal, yung mga heights. So, bakit doon siya tatambay? 'Di ba? Biggest phobia. So, sinabi niya na yung biggest phobia niya is yung heights. Hindi to proof na hindi na siya pwedeng magpakamatay doon. Pero yung punto natin dito, bilang observer, napaka-uneasy naman na paniwalaan yung yung narrative. 'Di ba, nababalik siya na mag-isa sa Rhodes Cliff Edge at magpapahinga lang daw at mag-iisip na in the first place, takot nga siya sa heights. So, okay, let's go to the narrative, mga minamahal, sa police report according sa driver. Yung timeline. So, sabi niya, mas maaga raw that. So, kumbaga, afternoon, 'di ba? So, umupo daw si Cabral sa edge at pinagsabihan niya ng 3 beses na may risk daw sa lugar na yan. At may pulis pa daw, mga minamahal, na nagsabing, umalis kayo dyan sa area na yan. Kasi hindi nga safe, hindi nga ligtas. Eh, alam naman natin na itong si Cabral matalino naman. So, hindi naman ata yan magsasabi na or susuway sa utos ng mga pulis. So, anyway, pagkatapos daw nun, kumain sila at nag-check-in sa hotel. And then, binabalik daw siya sa parehong spot. So, anyway, nasan pala yung CCTV footage ng kumain sila sa hotel, nag-check-in sila. Gusto ko din sana makita. So, after that, pinabalik siya sa parehas na spot, mag-isa, and pinaalis daw ang driver. So, hindi ko mag-gets. Pinaalis ang driver na bumalik na later.
So, bilang isang nangingilatis, parang ang hirap naman i-reconcile yung pagbuo-buuhin na parang puzzle, yung mga sequence na yan. Kasi imagine kung earlier pa lang, diba, meron ng police na nag-intervene na, that place is not safe, yun, diba? So, bakit pa babalikan ulit? At kung maaga pa lang sinabi na yung lugar na yan is, tawag dito, hindi balanse, yung edge niya, nakakatakot yung surface. So, bakit iniwan sa parehas na spot? Etong si Yuse Cabral. Hindi natin sinisisi yung dito, yung driver ha. Kasi may lumalabas na video na takot nga siya sa mga heights. So, bakit doon niya piniling mag-isa at magstay? Diba, doon pa lang nakakapagtaka mga minamahal. Tapos, eto na yung timeline. Kasi, as per the record, sabi ng driver, bandang alas 5 daw, tanong, oo, etong driver. So, chinek ang hotel at bandang alas 7 na i-report na missing. So, parang ang bilis naman. Diba? 2 hours pa lang. Kung ako nga, nawawala ako sa bahay ng 7 hours. Pinapacheck pa lang kung nasaan ako, yung mga kaibigan ko, pinagtatanungan pa lang ako, pero 2 hours pa lang missing agad. Show. So, syempre, yung gaps, dapat kailangang masiyasat ito. Kasi kapag sinabing missing person, dapat ilang days nang lumipas. Kaso, hindi days eh. 'Di ba? Tsaka paano agad napasok sa isip ng driver na sabangin, hanapin. Tataka lang ako. So, hindi tayo nag-establish ng intent dito, ng guilt or cause of death. Pero, pag pinagsama-sama natin yung mga conclusion, anyway, nawala tuloy ako kasi yung kapatid ko nandito. Nakikinig sa akin. Pero anyway, mga minamahal, going back sa ating topic. Yung timeline kasi, sobrang halata niyan. Yung kanyang sinabi, parang hindi pa ako nasa-satisfied. At alam naman natin na si Cabral ay nag-resign amid a major corruption scandal. And siya din ang nagpatunay sa 51 billion ni Pulong Duterte. Scheduled din siyang humarap sa ICI nung Lunes. Kaya ngayon, ito yung pinagtataka ko. May mga malalaking hawak bang papeles itong si Yuse Cabral, kaya dapat na siyang patahimikin? At yung pinakamalala dito, mga minamahal, according kay Alcantara at kay according kay Alcantara at Bernardo, si Cabral ang pinaka main character sa DPWH. Bakit? Kasi alam niya ang takbo ng tawag dito ng pera sa DPWH. Hindi ko alam kung ano right term doon. Pero siya talaga yung nag-allocate lahat, allocable ba or non-allocable ba yung perang nilalagay niya sa bawat distrito. So, ang bigat lang kasi isipin, diba? Anyway, mga minamahal kayo, ano yung masasabi ninyo? Kasi kapag ang facts hindi nagtugma-tugma, so, ang tamang response ay hindi madaling makonclude, kundi mas papalalimin pa itong investigasyon. So, ang ating gusto lang sanang malaman dito, magsabi na lang ng totoo. Yun lang. Ingat, mga kababayan.